Hello mga kaibigan at mga kababayan. Sa oras na ito tayo ay pinagpala ng ating Panginoon na binigyan tayo ng isang pagkakataon upang kayo ay aking mabigyan o ma-share itong magandang balita ng kaligtasan na mula sa ating Panginoon, no? Mga kaibigan, mga kapatid, sapagkat kung inyo pong napapansin ang ating mga sa paligid natin, ang mga nangyayari, oh, ay natatanaw natin ang iba't ibang kalamidad na dumarating sa atin mundo. Hindi lang partikular dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. At yung ngayon ay nakakaranas ng iba't ibang puri ng virus na nakamamatay. Mga kaibigan at mga kabayan, ang salita ng Diyos ay ating pong pakinggan sapagkat tayong mga tao ay kinakailangan na mag-aral ng salita ng Diyos. Alam nyo mga kaibigan, dito sa Bible, nais kong i-share sa inyo ang mga ilang talata sa Biblia. Sa Hebreo 9, ang talata nito ay 27. Sabi rito, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Mga kaibigan, sa talatang ito, ipinararating sa atin ng Diyos na yamang itinakdaan niya sa atin, sa mga tao, ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Alam nyo mga kaibigan, itong salita ng Diyos, ang Biblia, ay maraming iba't ibang mga mensahe na nilalaman ito. Ngunit itong nasa Hebreo 9:27 na atin pong binasa, na sinasabi dito na itinakdaan niya ng Diyos sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Nais kong ipaabot sa inyo mga kaibigan at mga kababayan ang mensahe ng Diyos sa oras na ito, na kapag kaanya pagkatapos mamatay sa tao, pagkatapos ay haharap siya sa isang proseso ng paghukom. Dito sa Bible, mayroon pong sinasabi ang Diyos mga kaibigan at mga kababayan na bago ang paghukom na yan, bago ang kamatayan ng tao, ay mayroong mensahe ang ating Panginoong Diyos sa aklat ng mga gawa. Kung ating papansinin sa kapitulo 16, ang talata nito ay 30 hanggang sa 31, ay merong mensahe ang Diyos sa atin. Atin pong basahin sa kapitulo 16. Ang talata nito ay simulan natin sa 30 hanggang sa 31. Sinasabi rito, isang tagpo ito mga kaibigan sa panahon ni Apostol Pablo. Ang kausap niya dito ay ang mga sundalong mga Romano, no? Kung atin pong basahin. Pero dito sa talatang 30 hanggang sa 31, merong nagtanong dito, no? Kasi ang mga tao ay kinakailangan na bago ang kamatayan. Siyempre, ang mga tao talagang mamamatayan. Lahat tayo. At ang sabi doon sa Hebreo 9:27 kanina sa ating binasa, pagkatapos na tayo ay mamatay, haharap tayo sa paghuhukom o sa paghatol ng ating Panginoong Diyos. Kaya mas mabuti mga kaibigan na bago dumating ang paghuhukom o bago dumating ang paghatol na yan sa bawat isa sa tao, ay magkaroon muna siya ng kaalaman para naman maihanda ang kanyang buhay pagdating ng paghuhukom.
Sabi nga dito, may nagtanong dito sa Bible, sa talatang 30, ating basahin, nang sila'y mailabas at sinabi niya, mga Ginoo, sabi ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Sorry. Alam niyo mga kaibigan, kinakailangan natin ang maligtas doon sa paghuhukom na yan. Kasi sa paghuhukom, dalawang bagay ang sinasabi ng Bible. Maaring tatanggap ka ng paghatol na mabuting hatol para sa iyo. O di kaya ay yung isa, maaring tatanggapin natin ang hatol na hindi mo gusto. No? Kaya kinakailangan, ang sabi nga dito, ano daw ang kailangan nating gawin para tayo ay maligtas? Ang sabi dito sa 31, sa talatang 31, mga kaibigan, sinasabi, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So, ang una palang bahagi na dapat gawin ng tao, mga kaibigan, ay ang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi lamang tayo, kundi pati ang binabanggit dito, pati ang ating sambahayan. Ano pa ang mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon dito sa mga bagay na ikaliligtas? Ating basahin ang Gawa, Kapitulo 3. Ang talata nito ay 19. Kung anong mga bagay pa ang mga sinasabi ng mensahe ng Diyos para ang tao ay maligtas. Sabi rito, sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 3, ang talata ay 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Ang sabi po sa mensahe ng Diyos sa Biblia, una ay kinakailangan natin na sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. At pagkatapos na tayo ay sumampalataya, hindi lang doon nagtapos mga kaibigan at mga kababayan, kundi ang sabi pa ng Biblia dito sa mga Gawa, Kapitulo 3, ang talata ay 19, magsisian niya tayo sa ating mga kasalanan. Magbalik loob niya tayo. Kasi may mga taong hindi talaga nagbabalik loob sa Diyos, mga kaibigan at mga kababayan. Balikan natin sa pagbasa ang Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 3, talatang 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So unang bahagi mga kaibigan at mga kababayan, sabi ng ating Bible na binabasa, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. And then pagkatapos ay magsisi daw tayo at magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Ano pa ang sinasabi ng ating Biblia tungkol sa mga bagay na ito? Ating basahin ang aklat ng Unang Juan 1:9, kung anong mga bagay pa ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga dapat gawin ng tao para siya ay maligtas. Dito sa aklat ng Unang Juan 1:9, mayroong sinabi na ganito. Ating basahin. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ano daw po? Sorry. Pagkatapos na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, susunod yung pagsisisi at pagbalik loob sa Diyos.
Sa ating pagsisisi, ang sinasabi sa aklat ng unang Juan ay ipahayag natin ang atin anyang mga kasalanan. Ibig sabihin, ipahayag ating sasabihin sa Diyos iyong mga kasalanan na ating mga nagawa sa kanyang harapan. Ating basahin uli. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan, at tayo ay lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yun po mga kaibigan at mga kababayan, ang sabi sa ating Biblia. No? Napakabuti talaga ng Diyos. Kasi, biro mo yan mga kaibigan, doon sa una nating binasang talata, ang sabi doon ay, ating basahin uli, dito sa Hebreo, aklat ng Hebreo, Kapitulo 9, no? Kapitulo 9, talatang 27. No? At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya nga tayo nag-aaral mga kaibigan at mga kabayan sa mga bagay na ito dahil ang tao pala, sabi ng Bible natin, bawat tao ay itinakda ng Diyos ang kamatayan para sa kanya. Ngayon, pagkatapos ng kamatayan, ang sabi ng Diyos sa ating binasa, haharap tayo sa paghuhukom. Bago yung paghuhukom na yan mga kaibigan, ito muna ang dapat nating matunghayan. Dapat ay sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Dapat muna ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At kapag tayo ay nagsisi na, ipahayag natin sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan sa kanyang harapan. No? Bakit? Sapagkat ayon dito sa aklat ng Roma, pakinggan natin mga kaibigan at mga kababayan, sa aklat ng Roma, Kapitulo 6, no? Ang talata nito ay 23. Sabi nga dito, 6. Sabi rito mga kaibigan, sapagkat ang kabayaran ng kamatayan o ang kabayaran ng kasalanan, sabi rito ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Oh, kung hindi daw tayo magsisi at magbalik loob sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, ang bayad nito ay kamatayan. Pero, kapag tayo naman ay sumampalataya sa ating Panginoong Diyos, ang sabi rito, magkaroon daw ng buhay na walang hanggan. No? Sayin natin uli. Sapagkat ang kabayaran ng kamatayan o ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mga kaibigan at mga kababayan, kapag tayo ay nagsisi, babayaran ng ating Panginoon. Siya mismo ang kahalili. Siya ang kahalili ng ating mga kasalanan, babayaran niya doon sa krus nung namatay siya sa Kalbaryo, mga kaibigan at mga kababayan. Ano pa ang sinasabi ng ating Biblia tungkol sa mga bagay na ito? Ating basahin ang aklat ng Juan, Kapitulo 3, sa mga talatang 3 hanggang 5, mayroong sinabing ganito. Juan Kapitulo 3, ang mga talata nito ay 3 din hanggang 5. Ganito po ang sinasabi. Sabi rito, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa iyo, malibang ang isang tao'y panganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Tuloy.
Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus sa talatang 3. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito mga kaibigan at mga kababayan? Maliban daw na ang isang tao ay maipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi daw siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan at mga kapatid, ang tao ay dadaan sa proseso ng kaligtasan. Katulad nito, ipapanganak sa tubig. Ano pong ibig sabihin nito? Ayon po sa 2 Korinto 5:17, mayroon tayong mababasa na ganito. 2 Korinto 5:17, sabi rito, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Mga kaibigan at mga kababayan, kapag tayo sumampalataya sa ating Panginoon, ay kinakailangan nating dumaan sa proseso ng kaligtasan. Sabi ng ating Panginoon, kinakailangang ipanganak ang isang tao sa tubig at Espiritu. Ibig sabihin yan, sa bautismo mga kaibigan at mga kababayan. No? Ano pa? Ang sabi nga dito sa talatang 17 ng 2 Corinthians, kung ang sinuman anya ay na kay Kristo. No? Kapag sinabi nating tayo ay na kay Kristo, tayo ay mga bagong nilalang na. Ang dati nating pagkatao ay hindi na dapat magkikita kasi nga tayo ay na kay Kristo na. Sabi nga sa talata, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, tandaan po natin, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas. Lumipas. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ito pong mga bagay na ito na binabanggit ng Biblia, dapat ito ang makita sa mga tao sa ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, bago dumating yung tinatawag na judgment. Kinakailangan na mahubog ang isang tao at siya ay tatawaging Kristiyanong tunay, maka-Diyos mga kaibigan. Yung dati niyang mga ginagawa na makamundo ay hindi na dapat magkikita sa kanya yon bago dumating ang kamatayan sa kanya. So ano pa? Ano pang sinasabi ng Biblia? Tingnan natin sa aklat ng Galatia, Kapitulo 2, ang talatang 20. Mayroong sinasabi din ng ganito mga kaibigan at mga kababayan. Aklat ng Galatia 2:20. Sabi dito ni Apostol Pablo nung siya ay binago din ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. So ito dapat yung ating tularan mga kaibigan at mga kababayan. Ano pong ating tularan dito?
na kapag tayo ay sinasabi natin tayo mga Kristiyano, talagang ipakikita natin sa Diyos na tayo ay sincero, nagbagong buhay na tayo. At katulad ni Pablo, si Apostol Pablo, sinabi niya ang kanyang mensahe sa mga taga-Galacia, sabi nga niya, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, sapagkat minahal niya ako, sabi niya. At nasabi rito, namumuhay ako sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Ano pa? Ang anak ng Diyos, anya, nabubuhay siya doon sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat minahal siya ng anak ng Diyos, sapagkat hindi lang siya minahal, ibinigay pa ang buhay ng anak ng Diyos sa kanya. So magiging tulad nito ang ating pananaw, mga kaibigan at mga kababayan, kapag tayo ay mga bagong tao kay Kristo. So ano pang sinasabi? Dito sa aklat ng Ezekiel, mga kaibigan, Kapitulo 33, mayroong sinasabi ang Biblia tungkol sa mga bagay na ito. Ezekiel, Kapitulo 33, talatang 11. No? Basahin natin, pakinggan nyo mga kaibigan. Sabihin mo sa kanila, sabi ng Diyos, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay, o sambahayan ni Israel? So noon pa man, mga kaibigan at mga kabayan, sa lumang tipan, may mensahe na po ang Diyos na ang tao manumbalik sa Kanya. Ang tao kasi, mga kaibigan, mga kababayan, sa ating panahon, di ba, sa aklat ng Timoteo, ang mga tao ngayon, mga kaibigan, ay maibigin sa sarili. Ang mga bata hindi magalang sa mga magulang. Ang mga tao ay hindi nakikitaan ng kabanalan, mga kaibigan. Kaya nais ng Diyos na ang tao ay magbalik loob sa Kanya. At hindi lang basta magbalik loob. Kinakailangan na ang procedure ng ating Panginoong Diyos ay kinakailangan magkikita sa pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano. Ang sabi nga ng ating binasa kanina, magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Sabihin niya sa Diyos ang kaniyang mga kasalanan at magbago siya ng buhay. Yung pagbabagong buhay na nakatago sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan at mga kababayan, sa panghuling talata, atin pong muling basahin ang aklat ng Hebreo, sa Kapitulo 9, sapagkat yun ang ating susing talata. Pakinggan po ninyo ng maigi. Sabi rito sa Kapitulo 9 ng Hebreo, talata 27, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Mga kaibigan, mga kabayan, inaanyayahan tayo ng Diyos na bago dumating ang kamatayan sa atin at haharap tayo sa paghatol ng Diyos, kinakailangan na ituwid natin ang ating pamumuhay habang tayo ay nabubuhay pa. Sapagkat kapag tayo ay inabutan ng kamatayan, ay hindi na natin maitutuwid ang ating mga nakaraang buhay. So ngayon pa lang, habang tayo buhay, mga kaibigan, mga kababayan, bago tayo humarap sa paghuhukom ng ating Panginoong Diyos, kinakailangan na may pagkita natin sa Diyos na tayo ay nagbalik loob sa Kanya. At ang pagbabalik loob natin sa Diyos ay tunay at hindi biro ang mga bagay na ito, mga kaibigan, sapagkat ang Diyos ay totoo, hindi nagbibiro ang Diyos. Kung inyo pong napapansin sa Biblia, sa ating Biblia na binabasa, ay maraming history, maraming mga kwento na ang Diyos na ipinapakita noon pa man
kung paano niya nilipol ang mga tao na masuwayin sa kanyang mga alituntunin. Nililipol po niya yun. Katulad ng Sodoma at Gomora. Di ba po? Sinunog. Dahil sa ang tao, sobra ang kasalanan na ginawa. Ngayon sa ating panahon ay gayon din. Nais ng Diyos na sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoong Hesus, lahat ng tao ay makamit ang tinatawag na kaligtasan. So, sa sunod na pag-aaral natin, sana ay magkita tayo muli at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa maikling panahon na ipinahintulot ng ating Panginoong Diyos sa pag-aaral na ito. At magandang gabi, magandang araw, saan man kayo naroon, at sa aking mga kaibigan, mga kaklase, kaibigan sa FB, lahat kayo mga kaibigan, ay dinadalangin ko na lahat tayo makarating sa langit na bayan. Ito ang aking panalangin.